Nang puminsan, habang pong nagpapapicture yung mga tao sa akin dito sa parokya, meron pong mag-asawa lumapit sa akin. Ito pong lalaki, medyo pilay. May hawak po siyang tungkod, walking cane. Tapos sabi po niya sa akin, Father, di po ako magpapapicture. Magpapabless na lang po ako. Tapos nilapit po niya yung kanyang tungkod sa akin. Sabi niya, Father, pwede niyo po bang i-bless itong walking cane ko, itong tungkod? Nagtaka po ako. Sabi ko, bakit yung tungkod mo yung pinapabless mo? Di ba dapat ikaw? Ayaw mo bang lumakad? Sabi ko po sa kanya, gusto ko po, alisin mo yan. Ikaw ang i-bless ko. Maniwala ka. By next year, gusto ko, bumalik ka dito, hindi mo na hinahawakan ang tungkod na yan, naglalakad ka na. And I prayed for him. Habang pinagdarasal ko po itong lalaking ito, katabi niya yung asawa niya, umiiyak. Sabi niya sa akin, oo nga naman po, Father, tama kayo. Itong asawa ko, palagi niya pinapabless yung kanyang tungkod, na talagang kailangan na makatanggap ng bendisyon at pagpapala siya, hindi yung tungkod. Bakit sa tingin niyo po yung lalaki hindi gumagaling? Kasi umaasa doon sa tungkod. Amen? Merong hadlang yung kanyang paggaling. Kung aalisin mo yung hadlang, papasok ang bendisyon, lalakas muli ang tao. Yan ang pinapaalala ng Diyos sa atin sa Ebanghelyo. Alisin mo ang hadlang, matatanggap mong pagpapala, bendisyon ng Diyos. Ano ang hadlang ng buhay natin? Kasalanan. Sabi po ni Jesus dito sa taong gumaling, huwag ka na magkakasala para hindi na lumala ang iyong sitwasyon. Bakit itong taong paralitiko hindi gumagaling? Saan siya umaasa? Una, doon po sa batis, doon sa tubig. Gusto po niyang makaligo, yung paniniwala nila, doon lang sila gagaling. At umaasa itong tao, buong buhay niya, nakadikit siya, hindi na siya umalis doon sa kanyang higaan. What has become the crutch or the hindrance of the healing and the goodness of this person? Yung kanyang higaan, yung kanyang attitude, pag-iisip, paniniwala. Pero inalis ng Diyos yon dahil ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo'y makatayo muli. Amen? Ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo'y lumakas muli. Amen? Ang Diyos lang ang kailangan natin para tayo magkaroon ng buhay muli. Nakikita ko po ang aking misyon bilang pare for 11 years now na nag-aalis po ako ng hadlang sa mga tao para maranasan nila ang Diyos sa kanilang buhay. For the past years, ang dami pong milagro na nangyari. Dahil po sa Diyos, dahil po sa paniniwala ng mga tao, dahil po sa panalangin. Meron pong dalawa, totoo po. Yung isa naka-wheelchair, yung isa nakatungkod, nakalakad. Nagpapasalamat po sa akin dahil sa pray over. Sabi pa nga po nung isa, Father, hindi niyo ako nakikilala, hindi ko na po makilala. Bakit? Kasi Father, noon, di ba, naka-wheelchair ako, kaya ngayon, di mo na makilala, nakatayo na ako. Hindi po ba himala yun? Marami po nagme-message, nagpapasalamat. Naalis nila ang kanilang depression. Nalabanan nila ang kalungkutan dahil sa kanilang pakikinig sa salita ng Diyos, sa ating mga homilya, dahil nagkaroon sila muli ng inspiration. Meron din po, marami, nagpapasalamat dahil nagkaroon sila muli ng kumpiyansa sa kanilang sarili. Naniwala sila na kaya nila. Ilang ulit na po silang bumagsak sa board exam. Pero dahil lang po dumaan sa Facebook, narinig nila ang aking pangangaral, sinasabi, kaya mo yan, maniwala ka, magtiwala ka, sumubok ka muli, tumayo ka muli, gawin mo muli. Pumasa po, bumalik dito, pumunta po dito sa parokya, nagpapasalamat. At meron din po, dahil narinig po na kung kami, nagdasal kami na manalo sa loto, sumubok din po, tumaya, nanalo din po sa loto. Meron din po na may problema sa pera, nanalangin. Sinagot ng Diyos yung kanyang panalangin. Pinagkalooban po ng grasya. Dahil po ba sa akin? Hindi. Ako lang po ay gamit ng Diyos. Ako lang po ay daluyan ng Diyos. But it is really the Lord. Ginagamit lang po ako ng Diyos na alisin yung nagpapabigat sa buhay ng mga tao. Ginagamit lang po ako ng Diyos para gisingin ang mga tao na nabubuhay pa rin sa kadiliman, para matanggap nila muli ang kanyang liwanag, ang kanyang buhay. Ang number 11,
para po sa mga mahilig tumataya sa wedding. Sipon daw po, sakit. Pero mas gusto ko pong makita at maunawaan ng number 11 ay simbolo po ng lakas. Dahil ang dalawang number 1, parang dalawang paa na nakatayo. Amen? Number 11 is not a sickness. But number 11 is a reminder to stand up again, rise again, to move on, continue once again. Basahin niyo po John chapter 11 verse 11. Napakaganda ng sinabi ng ating Panginoon. My brother Lazarus has fallen asleep. I will go and raise him up again. Yan po ang tawag ng Diyos sa akin. At yan din po ang paanyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ginagamit tayo ng Diyos. Hindi para maging pabigat sa buhay ng ibang tao, kung hindi para magtulungan, iangat, itayo, palakasin ang bawat isa. Amen? So magdasal po tayo. Naway wag tayong mapanghinaan ng loob. Magdasal po tayo na palagi tayong manalig sa Diyos. Magdasal po tayo na sa ating paniniwala sa Diyos ay tayo ay pagkakalooban niya ng bagong buhay, bagong lakas para magpatuloy sa ating paglalakbay dito sa mundo hanggang marating po natin ang buhay na walang hanggan. Remember this, my dear friends, that somewhere, someone is depending on you to do what God calls you to do. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo na mabuti dahil merong taong umaasa sa iyo. Kahit na sawang-sawa ka na diyan sa kasalanan, bisyo ng asawa mo, maging mabuti ka pa ring ina para sa iyong mga anak dahil umaasa sila sa iyo. Kahit na pagod ka nang nagtatrabaho, magtrabaho ka pa rin, magtiyaga ka pa rin. Kasi yung mga kapatid mo, yung mga magulang mo, umaasa sila sa iyo. Kahit na nai-stress ka na sa pag-aaral, kahit na naiinip ka na, kahit na nagsasawa ka na, mag-aral ka pa rin dahil umaasa din ang pamilya mo sa pagtatapos mo. May umaasa po sa atin. May naghihintay doon sa mabuting ginagawa natin. Tandaan natin ito. Pag tumigil tayo, pag hindi natin ginawa yan, paano na lang sila? Buti na lang po itong si Jonah, kahit na tumakas, sinundan pa rin niya yung utos ng Diyos. Siya ay pumunta dito sa siyudad ng Nineveh at siya ay nangaral. And see, this is a great miracle story. Kahit na napakalaki po ng siyudad ng Nineveh, naglalakad siya, nagsasalita siya, nangangaral siya, sinasabi niya, pag hindi pa kayo nagbago sa inyong buhay na pagkakasala, masisira ang inyong syudad, mamamatay kayo. Isang tao naglalakad, nagsasalita, nangangaral, pero ano po yung naging epekto? Pinakinggan daw siya ng mga tao at nakarating itong mensaheng ito sa hari. At kahit ang hari, nagbago siya, nagsisi sila, nagpakumbaba sila. At dahil daw dito, naawa ang Diyos. Hindi niya sinira ang kanilang syudad, hindi niya pinatay ang mga tao. Kung hindi ginawa ni Jonah yung pinapagawa ng Diyos, ang dami sigurong namatay na tao. Kung hindi nangaral si Jonah, kawawa naman ang syudad ng Nineveh. But see, because he did what God called him to do, people were saved. People were depending on his preaching. People were depending on his mission. And because of that, they were saved. Paano na lang ang ating Panginoon kung hindi niya tinuloy ang kanyang mission? Napakarami siguro bulag pa rin. Napakarami siguro pilay pa rin. Napakarami siguro gutom pa rin. Napakarami hindi napatawad ang kanilang pagkakasala. Napakarami siguro patay pa rin. Kahit na madalas nilalait siya, kahit na madalas sinisiraan siya, kahit na madalas nagplaplano sila paano nila mapapatay ang ating Panginoon, Jesus did not stop His mission because there were people who were depending on Him. Ganyan din po ang alalahanin natin. Huwag tayong tumigil sa paggawa natin ng mabuti
Alam ko napakarami sa atin napapagod na. Alam ko napakarami sa atin nagsasawa na. Alam ko napakarami din sa atin tinatamad, nadidepress, nalulungkot. Pero kung titigil ka sa paggawa ng mabuti, kung hindi mo gagawin yung pinapagawa ng Diyos, paano na yung mga umaasa sa iyo? Tandaan mo yun, may umaasa sa iyo. Baka ikaw na lang nga yung inaasahan nila. Paano pa kung susuko ka, lumaban ka, magtrabaho ka pa rin, magmahal ka pa rin, at umasa ka sa Diyos? Alam niyo po, last week, nilapitan po ko 2 beses ng 2 tao. Pagkatapos ko po ng misa, yung isang lalaki, galing pa po ng Las Piñas, nagmotor lang po. Sabi niya sa akin, Father, salamat po sa mga humili niyo. Dati po, manginginom ako. Dati, loko-loko ako. Pero alam niyo po, dahil sa mga humili niyo, napapanood ko sa Facebook, nagbago na po ako. Yung isa po, nilapitan ako pagkatapos kong magbinyag. Sabi niya, Father, papicture po ako. Pagkatapos, sabi niya, salamat po dahil po sa inyo. Huminto na po ako sa online sabong. Wow, salamat sa Diyos. Yung isa po, minessage ako. Nung araw, dapat nagpapakamatay na. Ibabangga na daw po dapat niya yung kanyang kotse. Pero nagpapasalamat, sabi niya, Father, salamat po. Hindi ko po tinuloy yung pagpapakamatay ko. Nung araw, nag-aalala po ako sa pera. Napakabait po ng Panginoon. Binigyan po ako ng project worth milyon-milyon. Kung hindi po ako gumagawa ng video, kung hindi ako nagprepare ng mabuti sa aking mga humilya, kung tumigil ako sa aking pangangaral, ilang kaya yung mga sumuko na? Ilang kaya yung mga hanggang ngayon lulong sa bisyo, lulong sa sugat? Ilang pa kaya yung mga nananatiling depressed, malungkot, unmotivated? Kahit na po ako, nakakaranas din po ako ng lungkot at pagod. Pero linalabanan ko po kasi yan po ang palagi kong iniisip at inaalala. There are people who are depending on the Word of God. There are people who are depending on me to do my ministry well. At ganyan din po ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Continue your being good. Continue your mission. Because somebody is depending on you. May umaasa sa kabutihan mo. Huwag kang susuko. At tandaan mo, maniwala ka. Pinapalakas ka palagi ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan na manghina. Siyang bahala sa'yo. Basta't gawin mo lang ang pinapagawa niya. Basta't sundin mo lang ang tawag niya. Ano pong pagkakaiba ng nanalo ng first prize sa second prize? Anong pagkakaiba ng gold medalist sa silver medalist? Anong pagkakaiba ng valedictorian sa salutatorian? Simple lang po. Points lang. Kakaunting points lang ang difference. Kaya yung gold medalist, natalo niya yung silver medalist. Kaya merong first prize, naunahan niya yung second prize sa Olympics. Konting points lang ang difference. Kaya yung valedictorian, top siya, naunahan niya yung salutatorian. Konting difference lang pagkakaiba dun sa kanilang points, sa grades nila. See here, my dear friends, that giving a little extra effort makes a big world of difference. Do not ignore the little difference because it makes a big impact. Alam niyo po ba kung bakit si Kobe Bryant napakagaling sa basketball? Dahil sa kwento, he makes a little more effort to train. Bago daw po dumating yung mga teammates ni Kobe Bryant sa basketball court para mag-ensayo, he is the first one there. Coming very early, 1 or 2 hours earlier than his teammates, and he will make 1,000 shots.
he will do his warm-ups. Ginagawa naman ng teammates niya yung kailangan nilang gawin eh. Pero bakit nagiging most valuable player siya? Napakagaling niya. Because he does a little more effort. Yan din po ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. In order to inherit eternal life, the Lord is reminding us, just give a little more. Tinatanong nitong mayaman na lalaki, ano pang gagawin ko? Ginagawa ko na lahat ng mga commandments. No? Perfect na siya doon sa 10 commandments. Then what did the Lord said to him? Give to the poor and then follow me. Parang sinasabi niyang, points na lang, konti na lang. Just give a little extra more and you will receive more. Tingnan din natin po ang ating buhay. Ano pa kaya yung kakaunting pwede pa natin ibigay? Hindi naman kailangan yung sobra-sobrang laki, sobra-sobrang dami, yung magpakamatay na tayo, no, sa ating effort. But just like Saint Mother Teresa advised us, do little things with great love. And that makes a whole lot big difference in your life. If you want to change how you experience life, change the little things in your life. Improve the little things in your life. Umpisahan mo dun sa mga maliliit na bagay na araw-araw mong ginagawa sa iyong buhay. Dahil pag naipon yung mga maliliit na bagay na yan, makikita mo, malaking bagay din pala. Halimbawa po, yung aking dentista, nung nagpa-check ako ng ngipin sa kanya, sinabihan ako, Father, ayusin mo yung pagtututbrush mo ha, sabi niya. Bakit naman po, Dok? Araw-araw naman ako nagtututbrush eh. Kasi halata sa ngipin mo, mali yung paraan ng pagtututbrush mo, sabi niya. Yung ginagawa mo, napapansin ko, you're doing it left to right, right to left. Mali yun. Masisira lalo yung ngipin mo. Paano ba, Dok? It should be up and down, up and down. Yun lang. Tingnan niyo po, no? Napakasimple lang. Babaguhin mo. From right to left, left to right. Up and down lang, babaguhin mo. Makakatulong sa ngipin ng tao. How much more if you're going to reflect on the things you are doing in your life? You're going to evaluate your life, no? Tingnan mo, ano ba yung mga ginagawa mo maghapon? The little things that you do. What do you do when you wake up? Pagkalabas mo sa kama mo, how do you relate to your wife or your husband? What kinds of words comes out from your mouth? No? Are they good words or are they bad words? How do you make your family feel? Ano yung nararamdaman nila sa iyo, sa iyong ginagawa? Baguhin mo, napakaliliit na bagay lang. Makikita mo, mag-iiba din ang iyong karanasan. Try it. As you wake up every morning, just say to the Lord, thank you. Maliit na bagay. It makes a whole lot of difference in your life. As you look at yourself in the mirror, nginitian mo na ba yung iyong sarili? Have you said, I love you, good morning, kumusta ka na, to your wife? Or have you given a little effort to be kind to the people that you meet every day? Just saying hi, hello sa kanila. Or even being silent while you are commuting, ikaw ay nagdadasal, even for 1 minute. These are little things. And I know we can think of a lot more. But little things done out of great love, malaking bagay yan. At sabi nga ng Diyos, dito nag-uumpisa ang pag-iipon mo ng kayamanan sa langit. Let us not forget that the grace of God is always available. No? Kung nahihirapan tayo, nandyan palagi ang tulong ng Diyos. God never fails us. Pero wala naman mahirap kung uumpisahan mo sa mga maliliit na bagay.